Hello! Tomorrow is last day of Ramadan. Ah, congratulations! Actually, my Ramadan here, it's not really tired and not stressed. For me, it's just a normal day. And I like. Because, relax moment. But, I'm very thankful. And now, because it's Friday, first time Friday na si Madam, no visitors, but that's why. Walking around the compound, and the weather, it's very good. It's like, yung air, cold. And then, nakisilakan tayo ng araw. So, ayan, walking. Time check is 1 o'clock. So, going to Lulu to buy some food. And I'm craving for KFC. Kain tayo ng KFC, guys. Let's eat KFC. Oh my God. I love the weather. Ganda, ganda. Ganda ng panahon, oh. Yan, oh. Lalo na yung araw na ano sa balat natin. Yung tamlay ko kasi ngayong araw, so ayaw ko sanang lumabas sa bahay. Doon na sa bahay magtulog-tulog. Kaso lang, mas gusto ko pa rin yung naaarawan ako. Nakapaglakad, ganito, walking. Diba? Nakaka-relax kasi ng isip. Sana all. Wala naman tayong iniisip. Love na love ko talaga yung compound namin. Kasi, parang ano, nasa Pinas ka lang yun. Ito, nagisilakan tayo ng init. Outfit for today. Palaging na lang nakaitim kasi favorite color yung itim. Diba? How many days? See you, Philippines. My flight is May 18, 7 p.m. here in Qatar. And direct flight ako to Philippine Airlines. So, darating ako ng Manila is 10:30 a.m. and May 19. So, another flight from Manila to Jensen is 3:45 p.m. So, darating ako ng Jensen ng 5:45. So, I'm very happy. And then, the graduation of my son is May 27. May 27. So, diba? Parang, ang bilis ng panahon. Yung parang kailan lang may anak ka na, siyempre nakapagtapos ng college. So, very proud mother. And, napakasaya ko kasi, alam nyo kung bakit. Yung anak ko kasi, hindi siya spoiled. Yung kagaya sa iba na, syempre nag-iisa lang yung anak mo since 2 years old na sa abroad ka. Yung parang sa feeling mo na lumaki yung ulo. Hindi siya ganon. Tsaka, yung iba hindi nga nila alam na yun, yung anak ko college na pala. Mag-graduate na kasi hindi ko naman siya masyadong pinopost sa Facebook. Yung mas maganda kasi yung naging silent ka na yan, naging maingay ka yung nakamit niya na yung totoo na pagtapos talaga siya. Nakaganda lang kasi sa kanya kasi napaka-independent yung bata. Marunong maghanap ng pera na kahit sabihin mo alam niyang nasa abroad ka. Syempre, pag ibang bata tinatawag na abroad yung nanay. Yung maluho, bili ng kung ano. Alam nyo,
Sinasabi ko nga sa sarili ko o sa mga kapatid ko or sa stepmother ko, bakit yung anak ko nag-graduate lang talaga. Parang walang hinihingi na ganito, ganyan. May hinihingi naman, of course, tuition allowance. Pero yung kagaya sa ibang bata na palagi na lang may ganyan, may pupuntahan, may ano. Magtaka ako dun eh. Saka, mismo nga sa sarili niyang gamit. Doon pa niya kinukuha sa allowance niya. Eh, ibang bata kasi pag sinabing allowance, pag mga gamit-gamit mo sarili mo, maghingi pa talaga sa nanay niya. So, yan. Nakaka-proud na may anak kang iniisip na pagod ka sa ibang bansa. Oh, so sobrang yaw-yaw. Dito na tayo, palabas na tayo sa gate. Ganyan niya. Sarap ng init. Hindi naman kasi siya masyadong mainit talaga. So, yan, nasishare ko lang talaga yung moment na syempre napaproud tayong mga parents na may anak tayong ganyan. Kasi iba kasi puro yung ibang nanay kasi pag nagkukwento ganito, ganyan yung mga anak. So, nakakaawa, di ba? Hello. Yung naaawa tayo na alam natin kung gaano kahirap magtrabaho sa abroad para lang syempre lahat ginagawa natin para sa ating anak. Tapos yung ibang bata hindi nag-aaral, puro hingi ng pera pag hindi pa binibigyan ng maayos ng nanay. Yan yung sabihin na ayaw mo nang mag-aaral. Pero alam nyo ako, ni minsan sinasabi ko pa sa anak ko, mag-absent ka muna kasi ganyan. Yung mga kapatid ko maliligo sa ganito, pupunta sa ganito. Alam mo yung sinasagot ng anak ko, hayaan nyo sila. Ako may pasok ako. Parang nakaka-touch na. Ganito yung anak mo. Yung ikaw mismo na nanay. Gusto mo naman na mag-enjoy siya kasama. Ay, siya kasi yung mas pina-priority niya yung pag-aaral niya kaysa gala-gala. Kasi sabi niya, makakagala ka naman pag kakatapos ka na ng pag-aaral. O diba? Parang na-realize mo na, ay, ang bait naman ng anak ko. Ganito. Oh, diba? Ganon lang na nanay. So, dito na tayo sa labas. So, mag-8 minutes na yung aking vlog for today. So, thank you so much guys na noon, nadismaya talaga ako na yung gusto ko nang ewan si Whitey. After time na na-realize ko na syempre, minsan boring yung life natin. Kaya, inaaliw ko yung sarili ko sa Whitey. Hanggang after nag-decide na nga talaga yung amo ko na papauwiin ako. Even sa ngayon 6 months pa ako dito sa Qatar. So in May 8 months. So I'm very blessed na kahit pa paano may mga amo tayong concern sa atin about sa anak natin. Oh my God, always giving us a gift, extra money. So I'm proud to my employer. Thank you so much God, and thank you so much to my dear. So that's it, that's all, and for today's video, bye. Yaw yaw pa more.